Ako si Leia, 64 taong gulang at halos 3 dekada na akong nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang aking kwento ay puno ng karangalan, pagbagsak at walang katapusang laban para sa pagtubos. Dati, may halaga ako. Isa akong chemical engineer sa Miguel Corporation, nagtatrabaho sa Asian Brewery sa San Fernando, Pampanga. Ang aking buhay ay maayos at tiyak. Ipinagmamalaki ko ang aking karera at ang aking pamilya ang aking kaligayahan. Ngunit ang aking kasal na dati kong sandigan ay gumuho sa mga guho. Iniwan ako ng aking asawa at kasama niya na wala ang aking katatagan at seguridad. Sa kagustuhang magbigay para sa aking mga anak, pumasok ako sa negosyo, recruitment. Akala ko ito ang magiging kaligtasan namin. Sa halip, ito ang nagdala sa aking kapahamakan. Noong 1995, nahatulan ako ng illegal recruitment at sinentensyahan ng 20 habambuhay na pagkabilanggo. Gumuho ang aking mundo nang ako'y hatulan na gugulin ang natitirang buhay ko sa loob ng kulungan. Ang mga unang araw sa bilangguan ay malabo dahil sa kalituhan at lungkot. Ang malamig, konkretong pader ng bilangguan ay tila nagtatangka na akong sakalin. Nawala sa akin ang lahat. Ang aking kalayaan, ang aking pamilya, ang aking pagkakakilanlan. Ang institusyon ay isang bangungot, malamig at walang pakiramdam. Hindi na ako si Leia ang inhinyero. Ako na si Leia ang preso. Habang tumatagal ang mga taon, nagsimula akong makakita ng mga pagbabago sa loob ng bilangguan. Pinayagan kami ng mga autoridad na magkaroon ng virtual na pagbisita at tawag sa telepono na nagbibigay daan sa amin na marinig ang mga tinig ng aming mga mahal sa buhay. Ang mga sandaling iyon, bagaman saglit, ay naging mga lifeline sa aking madilim na buhay. Binigyan kami ng mga pagkakataon na magtrabaho, maliliit na gawain na nagbigay sa amin ng kahulugan. Hindi ito gaano, ngunit ito ay isang bagay na maasahan. Pagkatapos, noong 2012, dumating ang isa pang bangungot na diagnose ako ng breast cancer. Ang balita ay parang hatol ng kamatayan sa loob ng aking umiiral na sentensya. Habang nakahiga ako sa likod ng ambulansya, ang mga fluorescent light sa itaas ay nakakabulag, ako'y taimtim na nanalangin. Hindi pa ako handang mamatay sa loob ng kulungan. Ang mga mukha ng aking mga anak ay lumitaw sa aking isipan at kumapit ako sa kanilang mga alaala tulad ng lifeline. Ang biyahe patungo sa ospital ay isang walang katapusang tunnel ng takot, ngunit ito rin ay naging isang turning point. Napagtanto ko na ang buhay, gaano man ito kaikli, ay kailangang ipaglaban. Ang buhay sa bilangguan ay naging isang monotonous na ritmo ng mga panalangin, mga takdang gawain at mga pangkomunal na aktibidad. Ang rutang ito ang naging aking sandigan. Ang kompetitibo, mapagmataas na babae na ako noon ay nawala, pinalitan ng isang taong natutong maging matiyaga, matiisin at mapagpakumbaba. Naging ina ako sa maraming mas batang preso. Mga babaeng ang buhay ay nagkakahawig ng sa akin sa kanilang mga pakikibaka at pag-asa. Sa madilim na kapaligiran na ito, nakatagpo ako ng bagong pamilya. Ang sarili kong mga anak ay lumaki na kilala ako bilang isang boses sa telepono o mukha sa screen. Ang mga pagbisita ay napakahalaga ngunit bihira. Bawat isa ay isang masakit na paalala ng buhay na nawala sa akin. Ang bunso kong anak, isang kindergartner nang ako'y ikulong, ay isa na ngayong ama. Mayroon akong 13 apo. Ang kanilang mga buhay ay malayong realidad. Ngunit hindi nila ako pinabayaan na mag-isa. Ang kanilang mga tagumpay ay naging aking hindi nakikitang koneksyon sa labas ng mundo. Tuwing gabi, habang lumulubog ang bilangguan sa katahimikan, ang aking mga isipin ay lumulutang patungo sa kanila. Inaalala ko ang mga banal na araw ng pamilya na puno ng paglabas at pagbisita sa simbahan. Ang mga alaala na ito ay parehong aliw at pahirap. Mga paalala ng buhay na minsang naging akin at ng buhay na naghihintay sa akin. Ang pag-asa ay naging aking matatag na kasama sa mga taong ito. Nangarap akong makalaya, magkaroon ng pagkakataon na itama ang aking mga mali at muling makapiling ang aking pamilya.
Ang mga espiritual na programa na inaalok sa bilangguan ay muling nagpasiklab sa aking pananampalataya na nagtuturo sa akin na kapag matibay ang pananampalataya, lahat ay susunod. Isang aral na nakaligtaan ko sa aking magulong nakaraan, ngunit dito, ito ay naging aking gabay na bituin. Ang institusyon, sa kabila ng progreso, ay nanatiling lugar ng kawalan ng pag-asa. Ang sobrang dami ng mga preso ay nagpapahirap sa bawat serbisyo at taimtim kong hiniling ang mga reforma. Nangarap ako ng panahon kung kailan ang mga preso ay makikita bilang mga individual, hindi lamang sa kanilang mga pagkakamali. Sa mga nasa labas, ako'y nagnanais ng pag-unawa at habag. Kami ay higit pa sa aming mga nakaraang aksyon. Kami ay lumago, nagbago at nagnanais ng pangalawang pagkakataon. Ang aming mga buhay na tinatakan ng mga pagkakamali ay may pangako ng pagtubos at potensyal para sa positibong pagbabago. Isang umaga, isang bihirang pangyayari ang gumulat sa monotonous na ritmo ng bilangguan. Ang mga pintuan ay nagkikiskis sa pagbukas at ako'y tinawag. Pumintig ang aking puso habang lumalapit ako sa liwanag. Ang labas ng mundo, isang malabong aninag sa kabila ng mga nakakatakot na pintuan, ay sumisimbolo sa hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa akin. Habang lumalabas ako sa liwanag, ang aking ekspresyon ay isang magulong halo ng takot, pag-asa at kawalang katiyakan. Pagkatapos ng 29 na taon, ang aking laban ay nagtatapos at sa wakas ako'y humahakbang patungo sa kalayaan. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking paglalakbay ay malayo pa sa wakas. Ang mundo ay nagpatuloy na wala ako, ngunit determinado akong makabalik, bawiin ang aking buhay, at muling buuin ang aking pamilyang nasira. Araw-araw sa bilangguan ay isang laban, isang walang hanggang pakikipaglaban upang makayanan. Ngunit ngayon, habang nilalanghap ko ang malayang hangin, naniwala akong ang aking pakikibaka ay nagkaroon ng halaga. Ako'y malaya at handa akong harapin ang anumang darating. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-follow kami at bahagyang naiiba sa orihinal na mga interview